Tapos si VP Sara. Dito po tayo, ito po medyo malupit-lupit po 'to. Itong, dahil po sa pangyayari dito sa PGMN, baka wala na po tayong question and answer mamaya kasi, maliligo pa ako papunta ng Birada Aguila. Okay. Apektado po tayo kasi kaming mga social media, dahil nga ayon kay NBI, Director Matibag, pupulisin ang social media. Gusto niya pong, magkaroon ng batas para magpupulis sa social media. Wala po akong tutol na talaga namang marami po sa social media ngayon yung talagang mga fake news peddler, lalo na po sa mga kabilang bakod. Tama naman po 'yan, pero nadadamay po kaming mga legit na social media na matitino, 'no? Matitinong balita. Pakinggan natin muna 'to bago tayo mag-react. Posting to me as news outfit. Parang yung conventional media natin, kayo, you are guided by KBP. Pag may ginawang kalokohan, pwedeng magsuspinde, magpato ng suspension. So probably, we will push a legislation to that effect to regulate, not to curtail, but to regulate or to give some rules and regulation kung ano yung behavior. Kasi ang dami ngayon na wala namang background ng journalism, hindi nagano ng journalism, mas media na. Even on the small provinces locality, yun na yung pinopost nila. And that's very unfair to you. Na mga nag-aral talaga, may background, nagbabayad ng buwis. Di ba? Kung ano yung pumapasok, inaarap talaga. So, kailangan siguro magkaroon ng regulation on this matter para maiwasan na to. Maiwasan yung Okay, alam po ninyo napaka-dangerous po niyan, 'no, yung regulation na 'yan. Una, sino po magre-regulate? Kaya nga po mahirap ipasa yung fake news bill, eh. Fake news na ano, kasi sino po ang magsasabi na fake news? Yung Rappler tsaka tong ano, buwisit yang mga yan, eh, yung Rappler tsaka yang sino yan, si Bitog. Oh, ilang beses na kami na fact check niyan. Hindi nga nila maintindihan yung fact at tsaka yung opinion. Hindi mo pwedeng i-fact check yung opinion. Ang problema dito sa mga to, pati opinion, ako ilang beses akong pinak-check niyan, eh, yung Vera Files. Bakit mo ipafact check yung opinion ko? Opinion ko yun. Facts lang po yung dapat na pina-fact check, kaya nga fact check, eh. Tama naman po na wala ng control kasi putya, lahat na lang, biruin nyo. Kalat na kalat sila na binato ni BP Sara Sepoa ng aparador. Sino ba nagpapakalat yan? Kami? Oh, pero bawal sila. Yun eh, maging fair po kayo. Kung nakikita po ninyo na yung mga kabilang bakod na vlogger, eto kasi, kakaiba kasi tong PGMN. Tama, may punto rito si NBI, eh. 'Di ba? Pumoporma yung PGMN, Peanut Gallery Media Network, na para silang mga legit na mga media outlet. Kami po, aminado kami na vlogger kami. Hindi kami nagpapanggap na kami ay mga media network, 'di ba? Oh, yung PGMN kasi, kaya yung sinasabi ni Matibag, saan ka nakakita? Milyon-milyon din, wala naman daw commercial yung PGMN. Di ko nga alam na may PGMN. Kaya wala akong ka-idea dyan, eh. Paano daw kumikita? Paano daw nakakapag-hire? Di ba? Tama rin naman, eh. May question. Kaya lang, yun na nga, problema namin sa NBI, okay lang yan. Kasi kung nagpo-post sila nagpapanggap sila na media network, tapos hindi naman sila mga, anong tawag doon? Kasi may binabanggit pa ng mga, hindi naman graduate ng mga, di ba?
Hindi raw mga graduate ng siguro journalism and mass comm. Mali naman na ipagbawal mo magsalita yung mga hindi graduate ng journalism at mass comm. Tinitiyak ko sa iyo yung maraming abogado na nagsasalita ngayon. Mas maalam pa sila sa mga graduate ng journalism at mass comm, di ba? Ganun din naman kami. Marami rin sa mga social media kahit hindi abogado ay nagsasalita, mas marunong pa sa mga journalism graduate at mass comm. Bakit mo ililimit dyan yung mga pwedeng magsalita? Okay ako ron, yung mga katulad niya, nagtayo ng network, tapos wala namang mga lisensya. Di ba, sa alam ko may mga lisensya. Kasi siyempre, kami, kahit papano, dyan sa SMNI, alam namin na lisensyado yung mga yan. Nag-aral talaga yan ng broadcasting o kaya mga pumasayan, graduate, yung mga tauhan ng SMNI, magagaling. Tama yun kung nagpapanggap ka na media, katulad ng PGMN. Dapat yung mga tauhan nyo dyan talagang... kami naman, di naman kami nagpapanggap na media. Binabanatan nga namin yung mga mainstream media. Kaya dapat iba yung regulasyon namin. Hindi nyo kami pwedeng ipare sa regulasyon ng mga pangkaraniwang media. Hindi naman kami mga broadcaster. Ngayon, ang pagkakaiba, iba yung personality namin dun sa kung nagbo-broadcast kami sa radyo. Kasi, siyempre, meron kaming producer. Tama yun kasi nakita ko po yan Nakita ko po sa aktual. Kami po kasi mga vlogger, wala po nagpupulis talaga sa amin. Pero kasi wala naman kaming network, di ba? Pero napunta na kami sa network, meron na nagpupulis. Bawal ang mga fake news dito. Ganito ang ano natin. Natuto din kami. Hindi po pwede. Kaya meron talaga na dapat pamantayan. Pero sa mga network po yun, NBI. Kasi po, kung lahat na po ng pangkaraniwang vlogger, tutulad nyo na sa mga pamantayan ng mga broadcaster, pamantayan ng mga legit media, hindi po kami dun. Hindi ko po kami pasok. Kaya po, kung ile-legislate nyo po, meron po sa batas yan ito po ang sinasabi, no law. Sa Philippine Constitution po to. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government of redress of grievances. So wala pong batas na dapat kayong gagawin para pigilan ang freedom of speech, expression, or freedom of the press, the right of people peaceably assembly, petition the government for redress of grievances. So dito po, freedom of the press, diyan po papasok yung freedom ng mga legit na media. Pero yung freedom of speech, expression, at peaceable assembly, diyan po papasok yung pangkaraniwang mga social media. Hindi nyo po pwedeng sabihin na maggagawa kayo ng batas para ipupulis ninyo. Hindi po. Pwede, kusa kami. Magtatayo kami ng grupo para ipupulis namin. Yung KBP, ganyan yung KBP. Hindi naman po yan Hindi naman po ang KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sila po nagpupulis sa mga miyembro nila. Sila yung nagsususpend, sila yung nagbibigay ng warning. Pwede po yun. O kaya, guidelines lang. Guidelines lang po, hindi po pwede niyong pigilan. O ikaw, ganto-kanto. Ipaglalaban namin mga taga-social media yan. Kung meron po kayo, alimbawa po, totoo yung... kasi ang bintang na nila ngayon, matagal na palang nagawa yan. Pangingikil. Gagamitin talaga sa pangingikil. Wala kaming problema dyan kung lumabag po ng batas yung PGMN na yan. Pero,
Hindi nyo po pwede na dahil may lumabag na batas na ganito, mapipigilan na yung mga vlogger. Ngayon lang po yan, parang magulo lang. Di ba? Balang araw, magkakaroon rin po kami ng mga magkakaroon din ng mga sistema yan. Kasi halimbawa po yung mga fake news. O, sino po bang mga tao yung gusto ng pinakikinggan nila mga fake news? Laging fake news yung binabalita. Wala naman eh. Mananawa po yan. Kaya kami mismong mga vlogger, pag na-realize ng mga tao na, teka, ilang beses na akong pinake news nitong vlogger na to. Kayo din po, tulungan nyo rin yung sarili nyo. Pag yung mga vlogger po, meron namang patakaran yung Facebook, yung pong YouTube, may mga patakaran po yan, tsaka TikTok. Ayan po yung gumagabay naman sa mga vlogger. Kaya, no need na po. Meron naman tayong batas. Sabi naman dito, hindi naman absolute yan, no? Sabi po, while the text appears absolute, Philippine jurisprudence recognizes that these rights are not unlimited and can be restricted in cases of libel, obscenity, or when speech presents a clear and present danger to national security or public order. So, hindi naman po absolute. Tama po yun. Na pag nananawagan na po yung vlogger na mag-alsa, mali po yun. Pwede na silang makasuhan. Pag nananawagan na yung mga vlogger na yan, pasukin yung SM, mag-looting tayo. Kunin nyo yung mga, gutom na tayo lahat. Lahat ng gutom, pasukin yung SM. Pag ganun po ang sinasabi, mali po yun. Di ba? Pero pag sinabi, lahat po ng gutom, pasukin ng SM at bumili kayo ng pagkain nyo. Alam naman po yan ng mga tao, no? Ito po kasi ngayon po kasi kaya marami pa po yung mga pati mga clickbait, marami pa. Kasi nga, di ba, pag hindi mo ginandaan yung pamagat mo, puta, wala manonood sa'yo eh. Panahon po magsasabi na mabubwisit na yung mga tao. Ako sa inyo, kayong mga viewers, pag yung vlogger, halimbawa, pamagat niya ganyan, tapos hindi nyo narinig, iba yung tinapik. Kunwari, pamagat niya, Lenny Robredo, nakulong na. Hindi naman pala nakakulong. Putya, niluloko na kayo na. Wala pong, yung mga vlogger na ganyan, wala pong, anong tawag doon? Binabastos kayong mga viewers. Tapos, ay wala naman pero manonood pa rin kayo sa susunod. Parang binibiktima kayo ng mga vlogger na ganyan, yung namemeke ng pamagat. Yung clickbait na tinatawag. Anyways, masarap pa po sana